Sagittarius, end of October reading mo. Pero timeless reading din naman to kahit kailan mo mapanood, no? So, kuha muna tayo ng 3 cards dito sa ating oracle deck. 1, 2, 3. Kuha tayo dito. 1, 2, and 3. Okay, ano itong mga nakuha natin? Surrender comparisons with other people. Surrender outdated beliefs about yourself. And ano pa? Surrender your attachment to results. Tapos, ito na mga mermaid cards natin. Meron ka ditong contentment, healing, at saka move forward. So, may etong healing at saka move forward ay for sure magka-relate. Diba? Kailangan nating mag-move forward kung talagang gusto nating gumaling sa ayaw at sa gusto natin. Diba? Part ng healing yun eh. Basta itong dalawa, itong healing, move forward, diba? Halos pareho sila eh. Hindi natin masasabi na healed ka na kapag hindi ka naman nakapag-move forward. Diba? And hindi ka rin naman talaga makakausad, makakaalis dun sa situation kung talagang hindi ka rin nag-heal na. Di ba ganun yun? Siguro parang ang sinasabi nito, kung i-relate natin silang tatlo, siguro maging masaya ka na lang or maging kontento ka na lang dito sa sitwasyon mo kumbaga i-accept mo fully itong situation na to. To be able to move forward para ma-complete na rin yung healing mo. Kasi, sinasabi ko yan, kasi yun yung lumalabas sa cards, and kung sakaling hindi ka pa totally healed right now. No, kasi, hindi lalabas yung mga cards na to for sure kung wala namang relate sa'yo. Okay, so kung hindi ka nakaka-relate, ibig sabihin, pwedeng hindi para sa'yo yung reading. Okay? So, ito naman pag move forward, na pwede rin naman hindi ito sa healing lang. No? So, itong pag move forward na to, pwedeng advancement, umusad ka gumagalaw ka doon, kumbaga, gumagalaw ka, hindi ka lang nag-i-stay doon sa kinatatayuan mo. So, may progress, may pag-usog, may pag-usad. So, yan. Kung ako tatanungin, pwede rin itong senyales na ikaw ay mag-a-advance, no? Or magte-take ka ng, it could be entering a new chapter. It could be, for some of you, pwedeng ito ay something related sa growth mo, leveling up, promotion, diba? Nag-a-advance ka kasi. Okay? So, yun. Pwedeng yun din ang ibig sabihin niya. Okay? Sa contentment naman, marami kasing pwedeng ibig sabihin ito. So, pwedeng iba sa inyo. Siguro, ito yung period na kumpleto. Kumpleto ka eh. Kaya ka nga kontento eh. Ibig sabihin, halos lahat ng kailangan mo ay nandyan sa iyo or ibibigay sa iyo. Okay? And happy ka na dyan, kasya ka na dyan, diba? Siguro may enough. Para sa iyo, enough yung marireceive mo, enough itong mga blessings na to, or enough na yung napundar mo, or enough na yung kung ano meron ka.
Masaya ka dun, kontento ka dun, and hindi ka na naghahangad pa ng excess. Okay? So, yun yung gratitude and contentment. Parang halos sila magkadugtong. Ngayon, ito namang mga surrender na to, actually, may kinalaman to sa mga dapat mong ayusin sa sarili mo. Okay? So, una dito is surrender to attachment. Surrender your attachment to results. Siguro masyado kang aligaga, occupied sa kung ano yung magiging resulta agad, instead na mag-focus ka na lang muna doon sa journey itself, doon sa process itself, dito sa present. Masyado ka nang nakatingin, naghihintay, aligaga doon sa resulta agad. No? So, sinasabi dito yun daw yung isurrender mo. Huwag ka munang maging super attached doon sa, huwag kang maging attached agad doon sa results. Masyado ka nag-hold tightly doon sa desired outcome na gusto mo makuha dito sa situation na ito. Okay, so yun yung isa sa dapat mo daw i-surrender. Ano pa? Surrender mo yung comparison mo sa ibang tao. Parehong negative yun. Unang-una, na-obsess ka, attach ka agad doon sa resulta. Tapos ito naman, kinukumpara mo naman yung sarili mo sa iba, yung success mo. Huwag ganun. Sabi dito, i-train mo yung sarili mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo, strength mo, dito sa path mo. Okay, huwag mo i-compare yung, magkakaiba tayo lahat ng hindi, magkakaiba tayo lahat, bawat individual. So, hindi natin dapat i-compare yung sarili natin kay Maria o kay Mario, di ba? Each journey is unique. Tayo ang gumagawa ng journey natin, di ba? So, instead na mag-focus ka doon sa bakod, sa kabilang bakod, tumitingin ka doon, mag-focus ka doon sa sarili mong garden, doon sa bakod, yun ang asikasuhin mo. Okay, so yun yung sinasabi rito. Para hindi ka maging resentful or envious, no? Pwedeng ganun Tama naman yun. Bakit mo pakikialaman o iintindihin yung business ng iba? Mag-focus ka dun sa sarili mong business, di ba? Surrender mo na rin tong mga outdated beliefs mo. Ito daw yung mga limiting beliefs mo na nag-ugat pa doon sa mga nakaraan mo. Okay? Kasi parang ang nangyayari dito, pag meron kang mga limiting beliefs na nung kopong-kopong pa, nalilimitahan ka nun tinatali mo lang yung sarili mo doon. And hindi ka nag-grow. Okay? Ano pa? Tarot cards na tayo. So, tayo 6. Meron ka dito 8 of Swords reversed. Meron ka 9 of Pentacles upright. 4 of Pentacles. The Chariot. Queen of Wands. Tapos si Hermit. Okay, mga signs na meron dito, may Virgo, may Fire, may Cancer, may Earth. Sa Earth, siguro si Virgo, or pwede rin namang other Earth signs. Pwede rin may Air. Okay. So, ito mga general energies to, dito sa tarot cards, no? So, kung saan tumutugma sa'yo, pwedeng sa financial, sa career mo, sa love life mo, sa family, etc.
Wow. Meron talagang pag-move forward sa'yo. Oh, eto na. Papakita ko sa'yo. Ano yung pruweba dyan. Yung dalawa. Chariot tsaka move forward. Kaya sabi ko sa inyo may movement, may advancement, may pagtuturn ng page, may leveling up, may paggalaw. Pwede rin itong pagko-continue. Kaya kung may mga naghihintay ka ng sign, niisip mo, ano ba to, magpapatuloy kaya ito, etc. Oo. Makaka-advance ka ba? Mag-i-improve ba yung situation mo? Aangat ba? May magbabago pang maganda? Oo, sa tingin ko. Success to pareho eh. So, pwedeng ito, Sagittarius, ay simbolo ng success para sa'yo kung ano man yung mga gagawin mo. Etong month end or kung kailan mo mamapanood to kasi timeless reading to. Kung nagwo-wonder ka kung meron ditong magpapatuloy, oo. Travel, oo. Possible. Andyan yung ano mo andyan yung dalawa yung path na pwede mong tahakin, no? So, pwede kang makapamili, pwedeng may dalawang options ka or dalawang offer, dalawang opportunity darating sa'yo. Okay, ano pa? Ang chariot kasi is about determinasyon mo. So, nakikita ko magpupush through talaga to kung ano man to. Kasi determinado ka, desidido ka talaga. Clear ang ano mo dito, clear ang pag-iisip mo. Okay, towards your goal. And the higher the possibility na mag-succeed ka, ma-reach mo yung goal mo na yan. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito ang stability. Stability. Pero ano to? Stability, success talaga, dear. Ayan, you also have 9 of Pentacles. Meron ka talaga something na aanihin dito. Reward, achievement. Ito ay bunga ng iyong pagsisikap, kasipagan. Kaya siguro may stability ka rin dito. Okay? Wow. So, nakikita ko talaga dito, kung may tina-target ka talaga, makukuha mo. Tsaka confident ka alam mo Alam mo sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. No? So, parang alam mo yun, yung nafe-feel ko sa energy mo is parang sure ka dito. Confident lang yung energy mo. Kumbaga, carry bells mo lang yan. Okay? Okay, when it comes to connections naman, romantic or hindi, meron ditong, yung isa kasing energy is dumedetach. Tapos yung isang energy is ayaw niyang pakawalan, ayaw niyang bitiwan. So, bahala ka na kung alin ka dyan sa tinutukoy dyan. Pwedeng si Virgo, pwedeng si Earth, pero pwede rin namang may Cancer dito, may Air, may Fire. Air or Fire. So, yun na nga. Meron ditong nag-iisip pinag-iisipan niya mabuti. And as much as possible, ayaw niyang bumitiw pa rito. Whether ikaw yung tinutukoy niyan o yung person mo. Pero isa gusto muna niyang, ewan ko, meron ditong energy na gusto niyang dumitouch muna, gusto niya ng time alone, space, makapag-isip-isip. Okay? And finally, malilift na itong restriction na to. Ano ba to? It seems na na-trap ka dito sa situation na to or wala kang magawa dito sa situation na to, but good thing na ito ay nasa reversed position na, which means makakalis ka na dyan sa situation na yan. Finally, makakagawa ka na ng paraan or makakahanap ka ng way out dyan sa situation mo. Okay, masusolve mo na tong conflict na to. Usually, ito ay conflict natin sa sarili natin Okay? Ano pa? Kuha pa tayo ng
To, mga fortune cards. Tingnan pa natin ano ba iba paparating sa'yo. Tatlo. Kuha tayo dito tatlo. Meron ka ditong shield. Oops. Protektahan mo daw yung sarili mo dito. Or it could be na may situation na kailangan na alam mo, protektahan mo, alam mo or kaya mo pagtanggol sarili mo dito. Okay? Diamond, meron kang something special or precious na marireceive. Could be a gift. Pero pwede rin namang material, pwedeng hindi. Or pwede rin hindi naman regalo, like a blessing na marireceive mo. It could be anything. Basta ito ay special, precious para sa iyo. Ano man ito, parating na to. Meron ditong sagabal. Pwedeng situation, pero pwede rin namang tao to. Ito yung parang pinakaharang doon sa gusto mong mangyari. Siya yung pinakahaharang doon. Okay? Kuha na tayo ng closing message for you. Para masara na natin to reading mo. Increase daw. Wow! Kung ano man daw itong minamanifest mo, marireceive mo yan. So, di ba sabi ko nga parang may pag-move forward, advancement, leveling up, pag-usad, paggalaw, or improvement. Ito na yun. Meron ditong something na minamanifest mo and you will receive this. Or magiging successful talaga yung outcome. This is something daw na very special para sa iyo or importante para sa iyo. So, iba dito, increase ha. So, increase. Halimbawa, may increase sa sales. Kung may negosyo ka, increase sa sahod mo. Or pwede rin namang hindi sa pera, sa material Kumbaga, meron lang dito something na parang, siya, yung nadadagdagan or nadagdagan pa, mas nag-improve pa, mas gumanda. Nag-level up. Okay, so yan. Take care. God bless, babush.